Parating may katumbas na hirap at sakripisyo ang tagumpay. Kailangan mo munang magtiis ng napakatagal para maranasan ang sarap ng buhay. Minsan, nakakawalang pag-asa at lakas ng loob, pero sa bawat dulo ng laban, kapag alam mong lumaban ka ng patas, siguradong makikita mo rin ang tagumpay na matagal mo nang hinahangad. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Helena. 25 anyos, tubong Cebu, pero kasalukuyang nakatira at nagtatrabaho sa Pasig bilang office admin. Bago ako napadpad sa Maynila, isa akong probinsyana na mataas ang pangarap sa buhay. Iyon ay ang makapagtapos sa pag-aaral at maging mayaman. Bunso ako sa 3 magkakapatid at parehong nagtatrabaho sa palengke ang mga magulang namin. Tay, tapos na po kami kumain ni Helena. Ito yung baon ninyo. Pandesal at tubig. Pasensya na kayo at yan lang ang may bibigay ko sa ngayon ha. Hindi pa ako nakakabiyahe ng jeep eh. Ayos lang po, Tay. Mahalaga, may baon ako. Ay, salamat po dito ha. Halika na, Helena. Umalis na tayo hanggat wala pang araw. Sandali lang. Kumakain pang tao eh. Dalhin mo na lang yung pandesal sa daan. Kailangan na nating lumakad. Mag-iingat kayong dalawa ha. Nieves, bantayan mo ang kapatid mo. Baka mamaya maaksidente ha. Opo, Tay. Sige po, tay. Mauuna na po kami. Mukhang inaantok pa tong isang to. Sige na, umalis na kayo ha. Pagod na ako. Daray ko, sakit na ng likod ko. Helena! Helena, halika na rito. Kain na muna tayo. Oo, nandiyan na. Ito ang pagkain mo. Tapos nandito naman ang tubig. Magpahinga muna tayo. Ay, grabe, nakakapagod. Alam mo, buti na lang, hindi masyadong maaraw ngayon. Kundi, matutusta na naman tayo sa init. Tingnan mo, ang itim-itim ko na. Ayos lang yan. Ang mahalaga, may babaunin tayo sa susunod na linggo. Lalo na ako. Kailangan ko ng pera pambili ng project ko. Hanggang kailan kaya tayo magiging ganito, ate, no? Yung kailangan magtrabaho sa bundok para lang kumita sa maliit na halaga. E di pag nakapagtapos na ako sa pag-aaral, siguradong malaki ang kikitain ko nun. Tapos tutulong ko kina nanay at tatay. Tapos sa susunod kayo na ni Kuya Mateo. Tiis-tiis lang muna. Alam mo, ate, talagang umaasa ka na makakatungtong ka ng college, no? Oo naman, pag-iipunan na muna yun ni nanay. Tsaka, kung walang magtatapos sa atin sa pag-aaral, walang mag-aangat sa atin sa hirap. Bakit? Ikaw ba? Huwag mong sabihing sumusuko ka na ha. Ayoko lang kasing umasa. Ngayon nga na nasa high school pa lang tayo eh. Hirap na sila. Paano pa kaya pag nag-college, diba? Ito naman. Parang masyado mo yatang minamaliit si nanay. Ano ko ba? Ay, hindi, no? Wala naman ako sinasabing ganun. Iniisip ko lang yung mga, alam mo na, posibleng mangyari. Ano ka ba? Posibleng mangyari yun, no? Basta magsisipag lang tayo ngayon. Wala namang pangarap na madaling abutin. Lahat pinaghihirapan. Lahat pinagtsatsagaan. Ang mahalaga, wala dapat mangyayaring sukuan. Sa bagay, may punto ka naman. May punto ako kasi tama ako. Tsaka huwag kang sumuko. Marami pa tayong gustong gawin, no? Di ba nga? Pangarap pa natin magkaroon ng malaking bahay. Tapos makakain ng mga gusto nating kainin. Pagkain? Katulad ng yung fried chicken, spaghetti, cake, at saka ice cream. Oo, kaya tara na. Pagtyagaan muna natin ang pagtabas ng damo ngayon para balang araw, makakain tayo ng mga gusto natin. Okay, sige na nga. Tara na para makauwi na tayo ng maaga. Huminto sa pag-aaral si Kuya Mateo para tumulong kina nanay at tatay habang pareho kaming nag-aaral ni Ate Nieves. Gustuhin man ni ate na huminto rin siya sa pag-aaral para ako lang daw ang iisipin, ayaw ng mga magulang namin. Nangihinayang kasi sila sa galing at talino ni Ate Nieves, kaya kahit mahirap, pinagsasabay nila kami na pag-aralin. Bilang tulong, nagtatabas kami ni Ate Nieves ng mga dabo sa bundok, kapalit ang barya na gagamitin namin bilang pangbaon sa eskwelahan.
Kapag may mga handaan sa baryo namin, kami ang kinukuha para makatulong sa paghahanda ng mga pagkain at paghuhugas ng pinggan. May mga pagkakataon din na nagiging on-call na tagalinis kami ng bahay. Basta, kapag wala kaming pasok ni ate, nagtatrabaho kami para makatulong sa mga gastusin sa bahay. Ay, naku. Sobrang late na ako. Patayo ko na ito kay ma'am. Ay, salamat nakarating din. Hiningal ako dun ah. Teka, wala si Mama Bad? Hala, yung bag ko. Helena, ayos ka lang ba? Ano nangyari sa mga gamit mo? Tulungan na nga kita dyan. Ito oh. Salamat, Wilma. Nasira yung strap ng bag ko eh. Teka, bakit wala si Ma'am? May emergency raw eh. Ay, ano ba naman yan? Tumakbo pa naman ako. Alam mo, kung alam ko lang, di sana naglakad na lang ako. At saka, isa pa tong bag ko, nasira na naman. Palitan mo na lang kaya yan. Ano mo, gustuin ko man. Pero wala akong pambili. Hayaan mo na, pwede naman na siguro to. Magpabili ka na lang ng bago. Ang dami-dami namang murang bag sa palengke. Pambaon ko nga eh, hindi ako mabigyan ni nanay. Bag pa kaya. Uy, ang ganda ng bag mo ah. Bago yan? Ito? Oo, regalo sa akin ni nanay kasi malapit na yung birthday ko eh. Ang ganda, no? Wow, buti pa yung mga magulang mo may pambili ng bagong bag. Sa akin, baka plastic na lang ang ipagamit eh. Sus, nagdrama ka na naman dyan. Ayos lang yan. Ayaw mo nun, hindi mababasa yung gamit mo pag umuulan, di ba? Uy, biro lang ah. Ewan ko sa'yo. Ay, Ano yun? may pera po ba kayo? Pera, bakit? Manghihingi po sana ako ng pambili ng bag eh. Nasira na po kasi yung ginagamit ko. Ito po, tingnan nyo. Naputol na naman po. Patayin mo na lang ulit dun sa nanay mo. Pwede pa naman yan eh. Pero tay, nakailang ulit na po kasi itong tahi oh. Baka po, pwedeng palitan na po natin oh. Tsaka may mga murang bag naman po sa palengke eh. Sige na tay, kahit yung pinakamura po, ayos lang ho yun sa akin. Hindi pa kasi pwede ngayon, anak. May hinihinging pera ang ating Nieves mo para sa project niya. Alam mo naman na siya dapat ang unahin natin kasi siya ang nasa kolehiyo. Parati na lang po si Ate Nieves ang iniisip niyo eh. Anak, pagpasensya mo na lang muna. Ha? At isa pa, si Ate Nieves mo, siya ang maraming pangangailangan ngayon. Okay, sige na nga po. Ako na lang yung gagawa ng paraan. Aaminin ko na kahit malapit kami sa isa't isa ni Ate Nieves, mainggit pa rin ako sa kanya. Simula nung tumuntong ako sa kolehiyo o siya sa kolehiyo, siya na ang madalas pinagbibigyan ni na tatay pagdating sa mga pangangailangan. Isang sabi lang ni ate, nabibigyan na agad. Samantalang ako, kahit pa yata lumuha ako ng dugo, hindi nila ibibigay ang hinihingi ko. Ito na ang ulam. Oh, Ginisang sardinas na may sayote. aba, bago to ah. Tay, anong bang bago dyan? Sayote pa rin naman po yan eh. Nilagyan lang ni ate ng sardinas. Ay naku, kumain ka na nga lang, Helena. Huwag kayong mag-alala. Kapag kumita ako ng malaki-laki sa pagpapasada ng jeep, makakakain din tayo ng paborito nating karne. Wow! Naku tay, sana nga talaga. Naghahanap na ng karne yung sikmura ko eh. Kaunting tiis lang. Kagraduate na rin itong kapatid ninyo at isang taon na lang may makakapagtapos na rin sa inyo. Kahit papaano, giginawa ng buhay natin kapag nakahanap na ng magandang trabaho si Nieves. Sige po, tay. Pangako ko sa inyo. Sa unang sweldo ko, kakain tayo ng masarap. Oh talaga? Totoo ba yan, Nieves? Oo, kuya. Pangako ko yan. Pero sa ngayon, ako muna ang manghihingi ng pera. Tay, yung baon ko po sa susunod na linggo ha. Doon ko pa rin po kunin pati yung mga pang-requirements ko sa school. Oh, sige, walang problema. Nakatabi na. Kunin mo na lang mamaya, ha? Sige ho. Idol, ayokong sumama ang loob ko kay Ate Nieves dahil ang totoo, wala naman talaga siyang kasalanan.
Sadyang mas marami lang siyang pangangailangan sa akin. Pero kahit ganoon, hindi ko pa rin maiwasan ang mainggit sa kanya. Hindi ko alam kung normal lang ba yun sa magkakapatid o sadyang nagiging masama na akong kapatid sa ate ko na wala namang ginagawang masama sa akin. Idol, nagpatuloy ang inggit na nararamdaman ko kay Ate Nieves. Lahat ng pera at atensyon sa kanya ibinibigay at katiting na lang ang nabibigay sa akin. Minsan naiisip ko na mas mabuti siguro kung tumigil na lang ako sa pag-aaral at magtrabaho na lang dahil kapag nahirapan na sina nanay at tatay sa pagpapaaral kay Ate Nieves, siguradong edukasyon ko ang isasakripisyo nila para sa magandang kinabukasan ng kapatid ko. May nakita ka ba mga plato sa lababo? Wala. Oh, wala naman pala eh. Ba't nagtatanong ka pa? Malay ko ba kung sinanay pa yung gumawa nun? Inugasan mo ba na mabuti? Sana naman yung ginamit mo yung smart dishwashing. Bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing. Opo, madam. Madam ka dyan. Ay, teka. May extra ballpen ka ba dyan? Oh, bakit ka nangihiram sa akin, ha? Ikaw nga tong halos kumpleto sa mga gamit, di ba? Naubos ko na kasi yung tinta eh. Ngayong gabi ko lang naman hihiramin. Wala akong ballpen. Ayos ka lang ba? Bakit ganyan ang tono ng boses mo? May problema ka ba sa akin? Wala. Kilala kita, Helena. Alam ko kapag naiinis ka o nagagalit. Ilang araw ko na napapansin na ganyan ka makipag-usap sa akin. May problema ka ba? Alam mo, gusto mo laman kung ano yung problema ko, ha? Ikaw. Ako? Bakit? Anong ginawa ko sa'yo? Masyado ka kasing pa-espesyal. Pareho lang naman tayo nag-aaral dito, di ba? Pero parating ikaw yung pinagbibigyan ni nanay. Sa'yo na pupunta yung lahat ng pera. Kailangan mong maintindihan na nasa college ako. Mas marami akong kailangan kaysa sa inyo. Tsaka 1 taon na lang gagraduate na ako. Ano lang ba yung magtiis pa kayo ng kaunti? Helena, pagkatapos naman ito, ako na yung magbibigay sa inyo ng pangangailangan ninyo. Yun na nga eh. Para hati na lang kami nagsasakripisyo para sa'yo. May mga pangangailangan din kami ngayon, pero dahil sa'yo, hindi na yun napapansin ni nanay. Parati ka lang kasing sinasabi na, kasi yung ate mo, may dapat bilhin ng ate niyo sa school, mas magtipid pa tayo. Ano, parati na lang ikaw? Anong gusto mong gawin ko? Pabayaan ko yung pag-aaral ko? Mas maganda siguro, alam mo, kung tumigil ka na sa pag-aaral eh. Ikaw naman ang magsakripisyo para sa amin. Hindi yung parati na lang kami. Lahat na lang kasi ng atensyon laging nasa'yo. Pasensya ka na pero hindi ko kayang gawin yun. May ambisyon din ako sa buhay. May mga pangarap akong gustong tuparin. Oo. Mas matanda ako sa inyo pero nag-aral ako. Nag-aaral ako at gusto kong matapos ang pag-aaral na yun para sa inyo. Para sa pamilya natin. Kaya sorry. Hindi ako titigil sa pag-aaral ko. Kung may problema ka pagdating sa pangangailangan mo, si nanay at tatay ang kausapin mo. Hindi yung ako yung aawayin mo. Mga idol, nakonsensya ako sa sinabi ni Ate Nieves. Tama naman siya. Pare-pareho lang kami ng gustong mangyari. Makapagtapos sa pag-aaral at makatulong sa pamilya. Kaya naman pinili kong alisin ang kahit na anong nararamdaman kong inggit kay Ate Nieves at nag-focus na lang sa ginagawa ko. Nasaan si nanay? Hindi pa nakaka-uwi. Bakit? Nakuha ko na yung unang sweldo ko. Wow! Talaga? Kuya, ang galing naman. Ano yung niluluto nyo? Sayote na naman. Ano pa nga ba? Naku, itigil nyo na yan. Dahil ngayong gabi, liyempong uulamin natin. Uwe, talaga? Hindi nga kuya. Liempo talaga? Oo naman, no? May kasama pang soft drinks. Oh, anong nangyayari dito? Tay, sumweldo na ako. Talaga? Aba, maganda yan. Oh, anak, huwag mo kakalimutan na mag-ipon ha. Naku tay, wala po sa isip ko yan. Ang naisip ko lang po ngayon ay yung pandagdag sa bahay. Tsaka yung baon po nung 3. Wow, bibigyan mo kami ng pambaon? Oo naman. Nagtatrabaho ako para sa ating lahat, no? Kaya ito, Helena, Nieves, itong mga baon nyo para sa linggong ito.
Nilakihan ko na yan para dyan nyo nakunin yung iba pa ninyong kailangan para sa school. Tapos, tay, ito naman po, para sa bahay. Oh. Pambili po ng ulam. Teka, sandali. Paano ka naman? Ayos lang po ako, tay. Nagtabi na po ako para pamasahe ko sa trabaho. Sigurado ka ba? Kaya pa naman namin ng nanay mo ang mga gastusin dito sa bahay. Hayaan nyo na po ako, tay. Mas maganda kapag sobra. Kesa naman sa kulang. Ay, teka. Bibili lang ako ng lempo at soft drinks para sa hapunan natin ngayon. Yay! Sandali. Halika na. Sasamahan na kitang bumili ng liempo at soft drinks. Baka mamaya mabigatan ka. Helena, Nieves, maghain na kayo ha. Para pagdating namin ni tatay, kakain na lang tayo. Sige po. Tara, tay. Uy, may pambaon na tayo. Oh, ate, bakit naman ganyan yung mukha mo? Bigla ka na lang naging problemado. Nahiya kasi ako magsabi kina kuya na medyo kulang pa tong pera na binigay niya sa akin. Hindi sana nagsalita ka. Huwag ka mag-alala. Magsabi ka lang kay tatay. Sigurado gagawa yun ng paraan. Ang dami na nating utang dahil sa akin, Helena. Baka tama ka nga. Mas mabuti na sigurong tumigil na lang ako sa pag-aaral. Ay, ito naman. Masyado mo namang sineryoso yung sinabi ko. Ngayon ka pa ba titigil? 1 taon na lang, gagraduate ka na. Tsaka, ikaw nga ang inspirasyon ko para makapagtapos din ako sa pag-aaral Tapos, hihinto ka? Hindi lang sinasabi sa atin ng mga magulang natin, pero alam kong nahihirapan na rin sila. Ano ka ba? Hindi naman talaga kasi madaling magpaaral Hindi lang sila nahihirapan sa'yo, kundi sa ating tatlo din. Alam mo, buti ka nga, scholar ka sa school ninyo Ang problema lang nila nanay, yung pambaon mo, tsaka yung mga pangangailangan mo. Parang nung isang buwan lang galit na galit ka sa akin Kasi ako ang inuuna ni na tatay. Tapos ngayon, ganyan na yung maririnig ko sa'yo. Alam mo, kalimutan mo na yun, no? Basta, hindi ka titigil sa pag-aaral, Dapat makagraduate ka kasi ikaw na yung magpapaaral sa akin sa college. Sa bagay. O siya, ligpitin na nga natin to. Magliliyempo tayo ngayong gabi. Samot-saring hirap pa ang naranasan ng pamilya namin. Pero sa huli, pareho-pareho kaming nagawa ang mga pangarap namin. Pagkatapos makapag-aral sa kolehiyo ni Ate Nieves, siya naman ang nagpaaral sa amin ni Kuya Mateo. Nag-working student kami para hindi maging mabigat ang lahat kay ate. At pagkalipas ng 4 na taon, nakapagtapos na rin kami ni Kuya, saka nakahanap agad ng trabaho. Yung cake. Ang dami ng taong bumibili kaya natagalan ako. Oo, ayan. Okay na. Ano nangyayari dito? Bakit parang may handaan yata tayo? Tay, may maganda po kasing balita si Helena. Balita? Ano yun? Alam mo, tay, may trabaho na po ako. Totoo ba yan? Magandang balita nga yun. O di ba tay? Tatlo-tatlo nang tutulong sa inyo ni nanay. Pwede ka nang magpahinga, Nieves, sa gastusin. Kami naman ngayon ang bahala. Dahil kung hindi rin dahil sa'yo, hindi kami makapagtapos na Helena sa pag-aaral. Naks naman, naiyak naman ako sa sinabi mo At saka, kayo rin hutay Pwede na po kayong hindi magtrabaho kasi kami na po yung bahala sa lahat. Ayos lang naman kami ng nanay ninyo. At saka, gusto ko mag-ipon din kayo para sa sarili ninyo. Hindi yung puro pamilya na lang natin ang iniisip ninyo. Okay lang ho yun, tay. Marami na rin po kayong nagawa para sa aming tatlo Nakita po namin yung hirap ninyo ni nanay. Maitaguyod nyo lang po kami sa pag-aaral namin. Kaya ngayon, hayain nyo naman po na kami naman yung bumuhay sa inyo. Oo nga po, Tay. Tsaka yun naman po talaga yung pinaka-goal namin para magtapos. Para makatulong sa pamilya natin. Nakakatuwa na ba kayong tatlo? Alam ninyo ang swerte na binagnanay niyo sa inyo, ano? Ay, naku, tong si tatay, nagdrama pa. Kami po ang mas maswerte sa inyo. Hindi po biro ang ginawa nyo para sa amin. Sobrang hirap ng buhay natin noon, di ba? Oo nga
Nalala ko pa nun, kailangan pa natin gumising ng alas 4 ng umaga para lang magtrabaho sa bundok. At mula ngayon, hindi na parating sayote ang uulamin natin. At ilang taon din natin pinagtsagaan yun, ha? Alam mo, pakiramdam ko tuloy. Expert na ako pagdating sa sayote. Lahat na ng luto, nagagawa na natin nun eh. Pero ngayon, tignan mo naman, may pametsado na tayo. May pa-cake pa. Ang lakas ng makamayaman ng ulam natin ah. Oh, teka lang tay. Bakit natahimik po kayo dyan? Masaya lang ako na ganyan yung nakikita ko. Napatunayan ko ngayon na kapag nagtyaga talaga ay may magandang resulta. Masaya ako dahil alam kong magiging maganda ang mga buhay ninyo. Makakahinga na kami ng nanay ninyo. Nako tay, hindi pa po dyan natatapos. May plano pa po kami. Ano? Balak po naming pasementohan yung bahay natin, Tay. Tsaka kapag mas nakapag-ipon po kami, bibili rin po kami ng lupa para magkaroon po tayo ng sarili nating bahay. Yung mas malaki. Ako, malaking gastusin yun, anak. Ano po ba kayo? Ayos lang yun tay. Maraming salamat sa inyo, ha? Ramdam kong ibang-iba na ang buhay natin ngayon. Hindi, Tay. Salamat po sa inyo. Hindi kami mapupunta sa ganitong sitwasyon kung hindi dahil po sa inyo ni Nanay. Oo nga po tay. Para po sa inyo to. At pinapangako po namin sa inyo na mas pagagandahin namin ang buhay natin. Pagtutulungan po namin yun. Pangako po yan. Bila ng mga hirap na naranasan ng buong pamilya namin, heto't unti-unti nang nagiging maayos ang buhay namin. 3 na kaming maayos ang trabaho habang nagpapahinga na lang sa probinsya ang mga magulang namin. Pinagtulungan namin ni na Ate Nieves at Kuya Mateo na ayusin ang bahay sa probinsya. Masayang masaya ako dahil sa wakas, napagtagumpayan namin ang lahat at patuloy na magtatagumpay hanggat sama-sama kami ng pamilya ko. Hanggang dito na lang at maraming salamat. Lubos na gumagalang, Helena.